Hello mga ka-backyard, panibagong araw, panibagong videos na naman ang share ko sa inyo. So sa araw na to, update ko sa inyo ang aking alagang cockatiel na nagkaroon ng one eye cold sa mata. So ngayon meron na siyang inakay mga ka-backyard sa loob ng kanyang nest box. At saka samahan nyo din ako dahil mamimigay ako ng buko sa aking mga alagang ibon na inalagaan dito sa aking munting backyard. Pero bago tayo mag-start sa topic natin mga ka-backyard, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-subscribe, nanood at patuloy na sumuporta sa aking vlog. Dahil malapit na tayong umabot ng 1,500 subscribers mga ka-backyard. So kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa suporta nyo, is hindi tayo makarating sa ganong klaseng subscribers. Kahit na hindi siya masyadong mataas mga ka-backyard, ang importante is bawat araw mayroong nadadagdag. So maraming salamat nga pala mga ka-backyard sa pagsuporta ninyo, at kung hindi dahil sa inyo hindi tayo umabot ng 1,000 mahigit na subscribers. So wag na nating patagalin mga ka-backyard dahil excited ang ating topic ngayon para makita nyo na ang loob ng nest box sa aking ibon na nagkaroon ng one eye cold. So let's go mga ka-backyard. So ayan mga ka-backyard, hatiin ko nga pala sa 4 na piraso ang buko na hinawakan ko ngayon dahil mamimigay ako sa aking mga alagang ibon. Ngayon kasi ang schedule nila na magbigay ako ng buko sa kanila. So kahapon ko nga pala ito nakuha sa likuran ng aking bahay dahil merong isang puno doon na maraming bunga. Kaya kumuha ko doon para may bigay sa aking ibon. So hatiin ko ito sa 4 na piraso para may bigay ko sa kanila. So, maganda po ang benefits ng buko mga ka-backyard sa ating mga alagang ibon dahil nakapagbibigay ito ng boost energy level, antibacteria, strong antioxidant, straighten your bones, help digestion, and fight infection. So, yan po ang mga benefits na pwedeng makuha ng ating mga alagang ibon pag once namimigay tayo ng buko sa kanila. So, dagdag tips ko din sa inyo mga ka-backyard, pag once namimigay kayo ng buko sa inyong mga alagang ibon, dapat huwag nyong araw-arawin. Dahil ika nga nila, pag once na sobra ng ating mga alagang ibon, is pwede sila magkaroon ng sakit. So, pag nasobrahan ng inyong ibon sa buko mga ka-backyard, ang tendency dyan is pwede silang magtae. So, para maiwasan natin ang mga ganong senaryo sa ating mga alagang ibon, dapat every 10 days, isang beses lang tayo magbigay. Kasi yan yung practice ko dito sa aking mga ibunan. So, every 10 days lang po ako nabibigay sa kanila. So, ayan mga ka-backyard, nakapagbigay na ako ng buko sa loob ng cage nila. So, kitang-kita nyo naman, gustong-gusto talaga ng aking mga alagang ibon ang ibinigay kong pagkain sa kanila ngayon. So, ayan, kinakain na nila mga ka-backyard ang buko na inilagay ko. So, ito yung pinakagusto kong tingnan sa kanilang mga ka-backyard pag once namimigay ako ng buko. Pag schedule na nila na magbigay ako ng buko is nakapalibot agad sila at tinitikman nila ang ibinibigay ko sa kanilang pagkain. Maganda kasi mga ka-backyard na magbigay tayo ng mga alternative food sa ating mga alagang ibon, lalong-lalo na ngayon na masyado ng mahal ang canary seeds. So, dito sa amin, nagre-rate po ang per kilo ng canary seeds ng 85 pesos po bawat per kilo. So para makatipid tayo mga ka-backyard, dapat umisip tayo ng mga alternative foods na pwedeng kainin ng ating mga alagang ibon tulad ng dahon ng malunggay, dahon ng alugbati, talbos ng kamote, dahon ng kangkong, at marami pang iba mga ka-backyard na pwedeng ibigay sa ating mga alagang ibon. So mas mabuti na mamigay tayo ng mga ganyang pagkain sa kanila para hindi tayo masyadong malakihan sa budget ng ating mga alagang ibon. So, dito naman sa kabila mga ka-backyard, ito yung parisan ko ng cockatiel. So, nakikita nyo ngayon na nasa labas, itong yellow face gray ko na cockatiel, is yan po yung male. So, ito po ang partner ng aking albino cockatiel na nung last vlog ko sa inyo is nagkaroon siya ng one eye cold sa mata. At saka ngayon mga ka-backyard, successful, gumaling na po yung one eye cold niya sa mata. At saka mayroon na po siyang naibigay sa akin na mga painakay na inalagaan sa loob ng kanyang nest box. So, silipin na natin mga ka-backyard para makita nyo kung ano na ang result sa ibon ko na to. So, ayan, open na natin ang nest box para makita nyo kung ilan ba yung inakay niya.
So, ayan mga ka-backyard, mayroon po siyang dalawang painakay na inalagaan ngayon. At saka nasa loob po ng nest box ang hen. So, siya po ang nagbibigay ng pagkain o sumusubo sa kanyang mga inakay ngayon. So, successful po mga ka-backyard ang gamot na ibinigay ko sa kanya. So, pag once nakaranas kayo ng mga ganong sintomas o ganong kalagayan ng inyong alagang ibon, so gayahin nyo lang yon mga ka-backyard para hindi kayo mamatayan ng ibon. Hindi kasi natin maiwasan ang pagkakaroon ng one eye cold sa ating mga alagang ibon, lalong-lalo na pag once pa iba-iba ang panahon. So, biglang malakas ang init sa umaga and then uulan sa hapon. So, may posibilidad talaga na matamaan ang ating mga alagang ibon. So, mas maganda na mayroon tayong alam sa pwedeng gamot sa kanila pag once nakaranas sila ng mga ganong sintomas para hindi mamatay ang ating alagang ibon at para magamit pa natin sila sa mga breeding season na isasalang natin sila mga ka-backyard. So ayan, sinarado ko na ang kanilang nest box. So proceed naman tayo dito sa kabila kong parisan ng cockatiel. Itong pearl ko na hen at saka itong pied ko na cock. So ang cock po ang nasa loob ng nest box ngayon mga ka-backyard. So hindi ko pa ito nasilip kung ilan ba yung itlog na nasa loob nito. So samahan niyo ako mga ka-backyard, open na natin. So ayan, mayroon na pong dalawang itlog mga ka-backyard na nasa loob ng nest box. I hope madagdagan pa ang kanyang itlog na naibigay sa atin mga ka-backyard para mayroon tayong maraming painakay sa mga susunod na buwan. So dito na magtatapos ang video ko mga ka-backyard. Maraming salamat sa panonood. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga lalabas kong videos patungkol sa aking mga alaga. I just hope that someday someone would love me.